Hindi raw totoong andalatak ang Senado na magkabarilan ng Miyerkules. Kung ibabase raw sa kuha ng mga CCTV, kitang bumaril si Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca kahit wala naman daw tao. At kasunod yan, pinatatawag bukas ng PNP-CIDG ang mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms kabilang ang operator ng CCTV. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. 5 p.m. Sa kuha ng CCTV na inilabas ng DILG, makikitang dumating ang 29 na NBI agents sa GSIS main building ng 6:17 p.m. noong May 13. Kasama nila ang ilang security personnel ng GSIS. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, humiling ang pamunuan ng GSIS na maproteksyonan sila ng NBI. Dahil daw yan sa panawagan ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang mga taga-suporta na magpunta sa harap ng Senado para mapigilan ang nakaambang pag-aresto sa kanya. Nasa loob kasi ng GSIS compound ang opisina ng Senado. The GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible. So, Bahagi ng preemptive measure ng GSIS maintenance ang pagdidrill sa kanilang mga pinto. Kabilang dyan ang pinto na kumukonekta sa Senado at GSIS main building. Pero paglilinaw ni Secretary Remulla, none of the NBA agents had tactical gear with them. They did not have a battering ram. They did not have provisions for shape charges to breach any door. After the nasabihan din daw ang Senado tungkol sa pagdidrill. So, hindi gulatan to because conspiracy theories were abounding, but they were duly informed. Nakunan din ng CCTV ang pag-inspect ng NBI agents sa outdoor canteen hallway at Kalayaan Garden ng GSIS. Dalawa sa kanila ang naiwan. Pasado alas 7 ng gabi o ilang saglit bago ang putukan, narinig sa Senate premises sa second floor ang drilling sa first floor ng GSIS main building. 7:44 p.m. nang i-assemble ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa Senate premises ang mga Marine Security, PNP, PSPG at OSAA security personnel. Ikinasa nila ang kanilang mga baril. Matatanda ang sinabi rin ni Aplasca na meron silang aarestuhin. General Aplasca did it in full view of the press. In full view of the press, he gave the order to lock and load, and he asked them to follow. He allowed them to follow up to a certain point. In normal situations, if there is a perceived confrontation, you will clear the building of all personnel because of possible stray fire. Papunta na sila niyan sa target area o ang pinto papunta sa outdoor canteen area hallway at Kalayaan Garden ng GSIS kung nasa ng dalawang NBI agent. Kita dyan si Aplasca na may hawak na mahabang baril. Lumapit siya sa pinto kasama ang ilang OSAA security. Bandang 7:46 p.m., nagkagulo na sila. Ayon kay Remulla, posibleng ito ang unang beses na nagpaputok si Aplasca. We assume that this is the first time shots were fired by General Aplasca. In a few seconds, Ilang saglit lang, namatay ang ilaw sa lugar at nagsiatrasa ng ilan sa kanila. Pumorma ulit si Aplasca at binarilang bintana. Pero ayon kay Remulla, wala naman silang binabaril. mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them. After the last fire, Sinundan ulit yan ng putok ng isa sa mga kasamahan ni Aplasca. Sa labas naman makikitang kumubli ang NBI agent at saka nagpaputok ng cover fire. Pero ayon sa PNP, lumalabas sa investigasyon na karamihan ng tama ng baril sa bintana ay galing mismo sa Senado o sa kampo ni Aplasca. On the outside, wala tayong makikitang bullet hole going inside the building. Okay, so and per our ballistics examination, those 44 fired cartridges came from four firearms. So meaning, meron tayong 4 na shooter. Ang tanong, may pag-atake nga ba talaga sa Senado? Gaya ng ginigiit ni Senate President Alan Cayetano. Ang malinaw, ayon kay Remulla, pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagilap po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate.
Una na ring sinabi ng palasyo na hindi inaatake ang Senado. Ipapakita pa sana ng PNP ang CCTV ng pag-alis umano ni Senador Bato de la Rosa madaling araw ng May 14. Pero nagkaroon ng technical issue kaya hindi ito na-play. Ang naipakita nila ay ang picture ng puting Fortuner palabas ng Senado na pag-aari umano ni Senador Robin Padilla. It shows the Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate. Particularly, makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla. Tumanggi muna ang Department of Justice na sabihin kung sino-sino ang posibleng may liability sa mga pangyayari. Pero ang lahat daw ng ito na i-report na nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.